Ay, magandang hapon no, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Mamaya magkulab tayo, maganda yan. Nagka-interest lang ako dito eh. Kay Atty. Enzo ulit to. Reaksyon ni Padilla sa pag-bypass sa kanya sa Chacha. Pakinggan natin 20 hours ago ito. Oo. Pakinggan natin. Magbibigay tayo reaksyon, magbigay din kayo ng reaksyon nyo Hindi usay pinagtatanggol natin si Kimo sige, tuloy. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na naman pong episode nitong ating maiksing komentaryo ni Atty. Enzo Recto. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, naalala nyo nung isang araw, diniscuss ko ito, na yung sinusulong na Chacha, na sabi ay pangungunahan na ng Senado, inanunsyo yan ni Mig Zubiri. Haba na ng bigote mo, Kimo Dapat mag-ahit ka na. Tuloy. Ang Senate President, inanunsyo ni Senate President Mig Zubiri na pangungunahan na ng Senado ang pagsusulong ng Chacha. Based daw yan sa naging usapan nila ng Presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. at ang Speaker ng Kamara na si Martin Romualdez. So, syempre kung Senado yung mangunguna sa pagsusulong ng Chacha, expected dyan, ang gaganap ng malaking papel dyan, yung Senate Committee on Constitutional Amendments. At ang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments ay si Robin Hood Padilla. Maliwanag po yan Si Robin Hood Padilla ang nangunguna doon sa sinasabing Senate Committee on Constitutional Amendments. Ano ang masaklap? Ang masaklap dahil inanunsyo rin ni Zubiri na hindi ang komite ni Robin Hood Padilla ang hahawak. Nagkaisa daw sila, nag-usap-usap daw silang mga senador na pakiusapan si Robin Hood Padilla na wag na muna ito ang humawak ng nasabing pagsusulong ng Chacha. Kasi kailangan daw dyan abogado. Abogado. Ang problema dyan, mga boss, sino nagpwesto dyan? Di naman hiningi ni Kimo yan na yan ang ibigay sa kanyang posisyon niya sa Senado, di ba? Tsaka bakit nyo ngayon sinasabi yan ni Zubiri na kailangan abogado? Di ba? Walang kasalanan si Kimo. Hindi ko pinagtatanggol si Kimo, pero wala siyang kasalanan. Tuloy. So, parang nakaka-insulto namang masyado ito kay Sobra. Hindi talagang insulto yung ginawa nyo kay Kimo. Tuloy. Kay Robin Hood Padilla. Yan pa naman yung kanyang advocacy. Yung Chacha. Yan yung kanyang laging sinasabi na gusto niyang mangyari. Chacha Di bale, Kimo, magtango ka na lang, Tuloy natin, tuloy. Kaya, ang problema ngayon, nandyan na. Mag-chat-chat na. Kung dati ang Senado ay hindi ayaw sumabay sa Chacha, kasi nung nakaraang taon, na nung pagsimula pa lang ng Senado, na gano'n na ginawa, nagpatawag na si Robin Hood Padilla ng mga consultations para sa Chacha. Tapos nung dumating sa butuan, hindi naman siya sinuportahan ng mga kapwa niya senador. Buti pa sa Kamara, nakalusot yung Chacha. Siguro, talagang maliit ang tingin sa kanya ng mga kapwa niya senador, attorney, dahil di nga siya abogado di ba? Pero pagdating sa Senado, hindi nakalusot. Pero ngayon na presidente na ng Pilipinas ang nagsabi kay Zubiri at kay Romualdez na isulong na ang Chacha at pangunahin natin ng Senado, wala nang... Teka, hindi rin naman yata abogado yung His Excellency, di ba? At hindi rin yata nakatapos ng kanyang pag-aaral. Pero sumusunod yung mga abogado sa kanya. Gulo mga boss. Tuloy. Magagawa ang Senado kundi sumunod sa presidente. O ngayon, walang magagawa ang Senado kundi sumunod sa presidente.
Binaypas nyo si Robin Padilla kasi hindi siya abogado. Bakit sumusunod kayo sa utos ng hindi rin abogado? Tama ba ako? Tuloy. Siyempre, inaasahan dyan. Ito na yung pagkakataon ni Robin Hood Padilla na siya naman yung makilala dyan. Kasi sa maraming mga pagdinig sa Senado, nandun si Robin Hood Padilla. Dapat kasi si Robin Hood Padilla, hindi na lang siya naggigigit na dyan eh. Gayahin na lang niya si Lito Lapid. Di ba? Talagang, maski hindi naman siya makilala sa Senado eh. Number 1 naman siya, di ba? Dito ka lang bilib mga boss, no? Tumakbo po ito dati sa lokal. Tumakbo na to eh, si Kimo, talo. Sa lokal ha, nung tumakbo sa nasyonal, number 1. Ay, nako. Anong klaseng utak ng mga butante, no? Diyan yung makikita. Tuloy natin, sige. Padilla, pero hindi siya yung nagpipreside. Pero para sa akin, no, wala akong kasalanan si Kimo. Kung ano man ang nangyayari sa buhay niya, binoto ho siya ng tao. Diba? Kasi hindi naman siya yung chairman ng komite. Kaya anong ginagawa na lang ni Robin Hood Padilla? Ang ginagawa na lang ni Robin Hood Padilla, nagsusuklay ng bigute. So, pagka Chacha, okay siya dyan. Siya yung mangunguna dyan. Kaya lang ngayon, nandyan na yung Chacha, inanunsyo na ni Zubiri na magsusulong na ng Chacha ang Senado, sasayaw na ng Chacha ang Senado. Wala, hindi si Robin Hood Padilla ang mangunguna, kundi si Angara. Ito yung paliwanag dyan mga kabunyog. At mamaya, pakinggan natin yung reaksyon ni Robin Hood Padilla. Okay, so ito mga kabunyog. Hindi na ho tayo aabot sa reaksyon ni Robin Hood Padilla. Dahil, ano naman ho talaga yun. Siyempre, galit si Kimo sa ginawa sa kanyang. Para siyang ginawang, was enough to meet with me, and we discussed how we can diffuse the situation. In fairness to the President, hindi niya po alam. Court declares it unconstitutional. And once the Supreme Court declares it... In fairness to the President, hindi niya po alam. Excellency yan, Zubiri. Bakit sabi yung in fairness to the President, hindi niya po alam? Ewan ko sa'yo, tuloy. Unconstitutional. That's why we have prepared a resolution now signed by myself, Senator Loren Legarda, and Senator Sani Angara on the economic provisions, amendments of the economic provisions of the Constitution. Abogada ba si Loren Legarda? Hindi ko alam, ha? So with this, we had asked the majority members had asked Senator Sani Angara to lead a subcommittee on the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sani Angara kasi kailangan talaga natin dito ay abogado. So, kawawa naman si Robin Hood Padilla. Kawawa naman si Robin Hood Padilla. Si Angara daw ang hahawak ng deliberations o ng pagtalakay, ng pagdinig ng Kamara tungkol sa Chacha. So hindi si Robin Hood Padilla, pero siya ang Senate Committee Chairperson on Senate Committee on Constitutional Amendments. Bakit? Anong nangyari? Pero ang alam ko yan, Torne, hindi naman niya hiningi yung pwesto na yan eh. Yung pagiging chairperson niya sa Senate Committee on Constitutional Amendment eh. Ba't pumayag yung mga abogado? Siya naging chairperson yan. Ngayon sasabihin ninyo, hindi ko pinagtatanggol sige mo sino may kasalanan? Inappoint nyo dyan. Siya inappoint nyo dyan eh. Senate Committee. Chairperson. Tapos ngayon, sabihin nyo, babypass nyo yung sige mo dahil hindi siya abogado. Mga boss, kayo nga hindi ko pinagtatanggol sige mo. Sino may kasalanan? Sila, di ba? Bukod doon sa mga bumoto kay Kimo, kaya siya naging number 1. Pero siya, inassign siya na chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendment ba yan? Tapos ngayon sabihin nyo, hindi siya abogado.
Iinsultuin niyo yung tao? Tuloy. Kawawa naman si Robin Hood Padilla. Oo naman. Kasi nga, sabi ni Subiri, kailangan kasi abogado. Tandaan nyo mga kabunyog yung sinabing rason ni Subiri, ha? Kailangan kasi abogado. Kasi mamaya, papakinggan natin yung reaksyon ni Robin Hood Padilla. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya. Tignan nyo, hindi pa pala nakakausap si Kimo. Binaypas nyo na. Parang yung silaksak sa likod, si Kimo. Pwede naman tawagan sa cellphone na ganito. Parang ginawa ninyong honorable yan, Subiri. Tuloy. Siya at magre-request po kami na kung pwede para dito sa usapin na ito, we will ask a creation of a subcommittee for this purpose. Sipin nyo yan. Hindi niya man lang kinonsulta si Robin Hood Padilla kasi nasa abroad pa daw. Bakit hindi ba pwedeng tawagan? Yun. Hindi ba pwedeng tawagan kahit nasa abroad? Hindi ba pwedeng mag-Zoom meeting? Tama. Kawawa naman si Robin Hood Padilla. Totoo. Yan na ang nangyayari sa mga nabubutuhang senador na kahit yata kapwa nila mga senador, alam nilang mahihirapan si Robin Hood Padilla i-handle ang nasabing issue ng Chacha. Kaya ipinasa kay Angara. Pero yun nga, attorney. Sila nagbigay ng posisyon na yan kay Kimo eh. Hindi naman hiningi ni Kimo yan eh. Ngayon, pinwesto nila yan. Di si abogado. Ngayon, sabi mo, Subiri, kailangan abogado. Ay, nako. Alam niyo mga boss, malalim po yan sinabi ni Senate President po siya, di ba? Malalim po yan. Para niya sinabi na talagang ang isang kandidato, kung hindi ka nakakaintindi ng batas at hindi ka isang abogado, wala kang karapatang maging senador. Which is totoo naman. Kung tutuusin mo, totoo. Maski nga sa Kongreso kung hindi ka abogado, ang dami hong abogado. Pero wala maski makapagaling mo si Harry Roque nga talo. Galing-galing ni Harry Roque. Gaano kagaling si Harry Roque? From ex-human rights defender. Di ba? Ngayon, ang dinidepensa niya, yung mga human rights violator. Di galing, di ba magaling? Pero ganun pa man. Dating human rights defender siya. Ngayon, i-defender siya ng human rights violator. Abogado pa rin siya. At naghiwalay na nga raw sila nung kanyang mga dating kasama sa yung opisina na ang pinagtatanggol nila yung mga biktima ng human rights. Di ba? Ay, nako mga boss. Malalim mo yan sinabi ni Subiri. Pero yun ang tumbok niyan. Bilang isang, dapat talaga palitan na yung yan, hindi yung cha-cha-cha, wala. Ang palitan, yung klase ng kwalifikasyon ng isang kandidato sa ina-applyan nilang pwesto. Mambabatas ka, pagkatapos wala. Gaya si Kim mo. Yung iba dyan, mga hindi pa rin nakapagtapos na nandiyan dyan Komo sikat lang sa pagtulong. Nananalo. At ayon sa survey, sila pa ngayon para bagang mga nagna-number 1 sa survey for presidency and whatsoever. Ng pating Dahil sa nakikitang naka-televise na pagtulong. Mga boss, ganun po kahina Ganun po kahina Ewan ko. Kasi talagang itong nakita ko sa social media talaga wala. Sa mga kagaya natin na parang pinag-aanohan natin yung mga nangyayari sa politika whatsoever, wala akong masyado nanonood niyan. Pero yung mga chismis, mga TikTok na mga nakaluwa yung mga tapos ang dami million views. Million views lalo kung mga artista, marami dyan Ito pa po isa para magkaroon tayo ng topic. Maraming Pilipino ramdam pa rin na mahirap sila batay sa SWS survey. 9 hours ago lang po ito.
Mukhang tama ho itong survey na to ha. Mukha para sa akin, parang paltos pa rin. Pero anyway, pakinggan ho natin ha. Pong mahirap sila batay sa survey ng Social Weather Station o SWS na isinagawa noong huling quarter ng 2023. Live mula sa Pasig, may unang balita si Pam Alegre. Pam? Higang, good morning. Mas marami pa rin ang may pananaw na nahihirapan sila sa buhay kung resulta ng isang survey ang pagbabatayan. Pero kahit mahirap ang buhay, sikap at sipag ang panlaban. Narito ang Street Hirit. Ang ganitong mga karton, iniipon ni Menardo Arnar tuwing madaling araw mula sa isang convenience store. Kung ibebenta, aabot pa raw sa 150 pesos ang halaga nito sa junk shop. Pero kahit anong kayod at tiyaga raw, hirap pa rin siya sa bawat araw para punan ng pangangailangan ng 4 na anak. Ang taas ng bilihin kasi ngayon yung kailangan talaga magsumikap. Magdoble-doble kayo, nagkakargador na ako, nag-iipon pa ako na Ito yung mga lahi ni Juan de la Cruz na naghihirap, no? Hindi naman ho sila lang, maski nga kami. Ang masarap ang buhay, yung mga politiko. Maski na nagnanakaw sila sa kaban ng bayan, honorable ang tawag sa kanila mga boss. Honorable. Tuloy. kalakal para lang may pandagdag pang gasto sa pag-aaral ng mga anak ko. Kailangan lang talaga ng sipag, tiyaga. Parang pagka hindi ka rin kasi kikilos, wala rin namang mangyayari sa'yo. Hindi nag-iisa si Menardo sa pananaw na mahirap pa rin ang buhay sa ngayon base sa 4th quarter survey ng social weather stations. Sa survey na 1,200 ng mga individual noong Disyembre, 47% ang nagsabi na sila ay mahirap. 47% daw ang 1,200 respondent naman kasi. Pero kung talagang lalawakan mo yan, baka mas grabe pa dyan . Pero anyway, 47% poor, 33% borderline, 20% non-poor. Tuloy. 33% naman na 20% not poor. Siguro po mga boss, dito po sa 20% not poor. Yung 20% po karamihan po ito siguro mga negosyante. Pero mababa pa to. 20% not poor, hindi na siguro. Pero sige na. Negosyante, mga politiko, mga yan mga not poor na yan, Sila na mga mayayaman, di ba? 20% not poor. Hindi ako niwala dito. Palagay ko dito, baka hindi lang 20% to kasi ang daming yung talagang mga super rich, di ba? Dami-dami. Itong 33% na borderline, pwede to. Pero yung 47% na poor, lagi ko maliit yan. Sa takbo ng ngayon. Tuloy. Nagsabi na sila yung borderline o nasa gitna. Samantalang 20% na nagsabi na sila hindi mahirap o nakakaluwag sa buhay. Ang mga nagsabing mahirap sila hindi halos nagbago sa parehong survey noong mga nakaraang buwan. 47% noong Disyembre, 48% naman noong Setyembre. Para sa tricycle driver na si Eugenio Ramos, pasakit sa kanya ang presyo ng mga produktong petrolyo. Mabigat daw at iniinda niya talaga. Binabawi na lang daw niya sa pagsaservice sa mga suking namamalengke sa Pasig Market tuwing umaga. Samantalang yung mga honorables natin, libre yata sila sa krudo. Libre lahat, pati cellphone, pati yung panlaman sa cellphone, libre lahat yata. Walang binabayaran yung ating mga honorables. Tuloy. May mga allowances at napakararang tuloy. Pero si Juan de la Cruz, eto. Sa gasolina, ilang talagang numero uno nagpapahirap sa atin. Taas ng taas ang pamasahe namin. Samantalang yung mga honorables natin, gaganda na sasakyan yun. Di ba mga boss? Talagang kintab-kintab. Yung iba nga dyan, pahili-helicopter pa, papunta ng baka para abutan nila na gising pa yung kanyang anak. Sakit ulo. Hindi naman tumataas. Basta kumakain kami 3 beses maghapon. Yung taas man ng gasolina, may natitira kahit paano sa amin. Ang wholesaler naman ng Sampaguita at ilang-ilang na si Luisa Belen,
tila di nauubusan ng mga kailangang pagkagastusan para sa pamilya. Gayunman tingin niya nakabuti na mas nakakapaghanap buhay siya ngayon kumpara noong pandemic. Lahat naman tayo pare-parehas, di ba, nagnegosyo, di ba? Kailangan natin lagi pera. Sa mga bill, mga gano'n, mga pagkain araw-araw. Yung kailan ng buhay niyo, sabihin niyo ba, bumubuti o parang humihirap? Hindi, bumubuti naman. Minsan mahirap, gano'n. Pero dasal lang po. Yun ang maganda sinabi ni ate. Pero, dasal lang po. Talagang ganun. Igan dito sa 1,200 na respondents ng survey, I think 300 yan sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito may margin of error na 2.8. Layo pa pala. Luzon, Visayas, Mindanao pa pala. Yung 1,200 respondent, 300. Wala. Hindi yan accurate. Pero anyway, kung ganyan nga, talagang, lamang talaga naghihirap. Oo. Tuloy. 8% para sa national percentages. Ito ang street hirit mula rito sa Pasig Market, Pamalegre, para sa GMA. Ay, nako mga boss. Ay, nako mga boss. Ano ba? Magbigay ko kayo ng reaksyon. May kasalanan ba si Kimo? Sa nangyayari? Bakit? Ngayon nababypass siya. Yun dapat to talaga, hindi ho yung constitution ng palitan, yung sistema. Ha? Bago, mag-a-apply ka ng senador, tapos, asan ang educational attainment mo? Mag-a-apply ka presidente, asan ang educational attainment mo? Anong natapos mo? May record ka ba? Dapat ganun Diba? Mag-apply ka nga ng messenger kailangan meron kang clearance, MBA clearance, lahat ng clearance, hanapan ka. Must be college level ka, lahat. Tapos nga mag-a-apply ka, presidente, senador, congressman. Wala man lang hinahanap sa'yo kung anong kwalifikasyon meron ka, kung anong track record mo, wala. Meron pa nga dyan, senador convicted convicted, ha? Meron din dyan, mga senador, may kaso sa pagnanakaw. Mga naka-bail pa. Hindi pa naman dismiss yung kaso. Nandiyan dyan, senador. Ay, nako. Wala. Kung mag-a-apply ng trabaho yan, may record hindi yan tatanggapin, maski sa kumpanya. Pero sa kumpanya ng Republika ng Pilipinas, tanggap sila. Number 1 pa nga sa. Number 1 pa senador diba? Marami ho dyan sa Senado, may mga kaso. Di ba? Ultimo si Excellency, kaso Pero ng 31 million. Di ba? Yun namang Vice President kita nyo naman kung gaano kabagsik yun. Sheriff, sinasapak lang niya. Yan malungkot mang isipin. Yan Sino sisisihin nyo dyan? Meron naman Supreme Court, may kung ano-anong court. Court of Appeal Ombudsman, kung ano-ano, di ba daming Paano lumulusot yung mga aplikanting senador na may kaso? Wala talaga. Tapos yung si BP Leni, walang kaso nagsilbi Talo? Wala tayong magagawa diba? Tsaka yung sinasabing dynasty, hindi na ko kayang tibagin yan. Ultimo yung namumuno, dynasty na Marcos, Duterte, puro dynasty yan, di ba? Davao kay Duterte, Marcos Ilocos, kanya, wala na. Mag-collab na po tayo mga boss. Malungkot mong isipin, yan ang politika sa Pilipinas, wala akong pagbabago. Diba? Dami yung topic. Bukas na po. Mag-collab na tayo. Misael, shout out. Good afternoon dyan, Karox. 6:05 AM dito. First again. Salamat. AJ Reyes, shout out. Good evening, boss.
Huwag kayong naniniwala sa administrasyong Marcos Duterte. Partner in crime yan. Kita mo, ang dami na nangyayari. May nangyayari pa ba? Nahuhuli lahat yan. Ginugood time lang ang mga tao. Yang welga ng jeep, walang mangyayari dyan. Malaking komisyon nila dyan. Kaya pinipilit nila yan. Pag-aralan ninyo. Pakiramdaman ninyo. Takbo ng administrasyong Marcos Duterte. Magkasabwat yan. Niloloko lang tayo. Kunwari, nag-aaway. Drama yan nila, boss. Ang mga tao, paniwalang-paniwala. Ganun kagaling. Yan sila, boss. Pwede rin yung sinasabi ni AJ Reyes di ba? Si Bantag, nag-aaway sila ni Rimulya. Tapos bandang huli, hindi na makita si Bantag. Lady Sanita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. And to your loving family po. Ang gwapo natin po. Bagong pagupit po. Bagay po. Salamat. Kala ko yung asawa ko lang nakakita sa akin. Gwapo. Hindi. Lady Sanita ulit. Sir Roque po. Nakakaawa po ako. Naaawa po ako sa mga jeepney driver po. At lalo na sa mga jeepney owners. Paano na ang kinabukasan ng bawat anak nila na nag-aaral? Dapat nga tulungan ng mga drivers na nagsusumikap maghanap buhay ng matino para may pangkain po sila sa araw-araw. Mga walang puso at awa, hindi mga tao kampo ni Judas silang lahat. Sana mag-people's revolution na lang lahat kung lalo silang pagdudusahin. Naway manaig ang victory para sa mga drivers at jeepney owners. Yun na lang talaga ang dasal dyan, Ladies Anita. Naway manaig ha. Ay, may vlog si Atty. Enzo. Ha? Mukhang planong sampahan pa ng... Sinabi ko baka minamalas-malas to si Representative Franz Castro. Siya pa makulong May vlog si Atty. Enzo niyan. Bukas talakayin natin dyan ha. Anak ng siomay. Babalikan. Buong planong balikan daw ng mga abogado ni Duterte, si Franz Castro, dahil yun nga, kinasuhan si Duterte, sabi ng prosecutor, wala namang ikakang-adwering yan. Para bang sinabi na nagbintang ka nang walang kahulugan. Kaya pwede kang balikan dahil pinagbintangan mo ang dating kagalang-galang na si Digong. Sinira mo ang kanyang malinis na pangalan. Kindawa dyan. Bukas po. Nasabi ko na tuloy. Dised, shout out. Galit po ata talaga sila sa mga naghahanap buhay ng legal. Totoo yan. Oo. Pero yung mga smuggler, may nakulong na ba? Na smuggler na sinasabi? Mga big time smuggler. Mga big time drug lords. Ladies Anita ulit Itong si dating DOJ Mayado Guevara, sigurado may kikitain din dyan sa pinagpipilitan nila na modernization made in China. Balita ko nga po, ang monthly ay 24,000 po. At bago pa lang ang modernization ay may sira ka agad po. Yun ang problema. 24,000 monthly po, targis. Saan mo kitain yun? Patay ka dyan. Ladies Anita ulit Mabuti na lang po, nung 1980s, yung 4 na jeepney ko, binenta ko na po bago bumalik dito sa ibang bansa. Laking pasalamat ko po, hindi ko na inabot yan po. Swerte mo, nabenta mo na. Stick War Legacy shout out ha. Hindi tama ang jeepney modernization ito. Pakananin Digong yan at sa mga kasabwat ng mga Chinese. Walang problema ang mga jeepney. Walang problema ang mga jeep. Ang malaking problema ay ang kawalan ng responsableng paninindigan ng gobyerno sa mga bagay na tulad na ito. Totoo yan. Stick War Legacy. Ladies Anita ulit Kaya nila pinagpipilitan yan, modernisasyon, dahil may makikitain sila sa bawat sasakyan po. Kaya sila biglang nagdesisyon ng ganyan. Kung mayaman lang ako, magdusa na akong tulungan lahat
yung mga driver po. Sa totoo lang po, kanya lang po, mahirap na din ang buhay ko po. Oo. Pares tayo. Ha? Ladies Anita ulit. Lord, hipuin mo po ang isipan at puso ni BBM na magbago ang desisyon niya uli. Mahirap yan. Kasi sa totoo lang, palagi ko si His Excellency, hindi naman siya nagdidesisyon na eh. Yung asawa niya. Tsaka yan, pwede si, kasi mga matataas ang pinag-aralan na niya, mga abogado yan eh. Saka si, si Martin Romualdez, yan, matataas ang pinag-aralan yan. Si His Excellency, best in social studies yata ang yan eh. Sa Harvard pa, sa Oxford. Stick One Legacy ulit ha? Ang dahilan nila ay mausok na daw mga lumang jeepney. Totoo naman yan, pero maliit na bagay yan para magutom ang maraming pamilya. Ang issue ng korupsyon at tongpats ng mga politiko, yan ang malalang problema. Totoo yan, Stick One Legacy. Tsaka yung mausok, meron nga emission test eh. Pagbagsak ka sa emission test, hindi ka bibigyan na, ibig sabihin, mausok yung sasakyan mo. Ayusin mo, ganun eh. Babayad ka rin sa emission test. Di ba? Talagang talagang malaking pera ang makikitain nila dyan. Ladies Anita ulit Dapat ang i-phase out nila, Sir Roque, ang pagmumukha nila para hindi nagkakandaleche-leche ang ating bansa, ang kinabukasan ng mga taong bayan. Stick One Legacy uli. Gusto nating mawala ang rebellion sa ating bayan. Pero pag ganyan kamanhid at bingi ang gobyerno natin, hindi mawawala yan. This is another injustice on the people. Totoo yan. Gaya ni interview kanina, 25 years na siyang driver. Ano ba trabaho apply niya kung ipe-phase out yung kanyang pinagkakabuhayan? Ba? Ladies Anita ulit Ang bunganga ni baklang mantika baboy Roque ay parang masinggan kapag pinindot na baratatat. Para sa akin opinion po. Parehas tayo ang opinion. Ladies Anita ulit No por chacha. Pwede bugi na lang, Sir Roque. Pakiusap po. Pakiampas nga po ng bakya ang mga pagmumukha ng mga nasa oposisyon na nang mamaga ang mga nguso nila nang tumigil magtalakay ng mga puro wakwentang buwisit sila. Gagalit si Ladies Anita. Ay nako, maluka-luka ako sa katarantaduhan ng mga hindi robot dyan. Hindo-robot na BBM administration. Ladies Anita ulit Hybrid ang ipalit po para walang usok. Wala pang ingay ang makina. Social dito po sa ibang bansa, puro hybrid na po. Kaya goodbye air pollution. Yan ang the best. Librado Ludovico ulit shout out Librado Ludovico Blessed morning po Roque and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Alam naman yan ni Bongit, kaso nga lang papabor yan sa modernization, dagdag nakaw o kurakot. Ay nako. Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox. Pwedeng i-phase out pag halimbawa ay bulok na at hindi na road safe. Yun nga sabi ko Raul Pag nakita nung na i-inspeksyonin yung hinihinga ng prangkisa, titignan yung sasakyan. Bago bigyan ng prangkisa. Pag nakita hindi na dapat tumakbo dahil bulok na, huwag niyo bigyan. Pero hindi. Lahat Ladies Anita ulit. Si Roque po, maraming salamat sa pagbabasa ng komento po. Huwag ka pong magsasawa po para hindi po ako makaisip
na magbigti sa puno ng kamatis po. Heavy wow po. Raul Villanada ulit oh. Ngayon kung marami pa rin ang smoke belcher na jeep, yun lang ang unahin. Totoo. Yun ang magbigyan ng pag-isa. Kailangan mag-change motor kayo. Pero hindi change jeep. Ito, Raul, papalitan yung itsura ng jeep eh. Oh. Talagis. Raul Villanada ulit oh. No to chacha, yes to tango. Tanggalin ang mga gago. Pwede. Librado Ludovico ulit oh. Matinong naghahanap buhay, ginigipit ng gobyerno, pero yung mga magnanakaw sa gobyerno, tuloy pa rin ang katarantaduhan ng mga syunga. Karmahin nawa kayo. China, siguro galing yung sasakyan na yan. Ay nako, only in the Philippines. Hindi ka nagkamali. China nga. Malaki na yata na ako ang advance dyan eh. Baka nagagalit na yung China. Ha? Ladies Anita ulit oh. Good night ahead po, Sir Rocky. At lalo na po sa loving wife mo po. At sa mga anak niyo po. Stay safe and God bless po. Tayong lahat kasama kaming viewers mo po. Bukas po muli. Matulog po tayo ng mahimbing po para bukas fresh ang panibagong bukas po natin. Oo nga. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo at sa mga kawarrior, sobrang sakit sa puso ng ang mga nangyayari sa atin mga driver na tila hindi na tumitibok ang puso nila para maramdaman ang nagiging kalagayan nila. Totoo yan, anak ha. Hindi rin po magandang impresyon na makita ng mundo na ganyang kalagayan ng mga Pinoy sa pamumuno ni BBM. Paano magkakaroon ng mga investor kung ganyan ang mga senaryo? God bless the Philippines. Ingat po tayo at sa mga ka-warriors. Ingat ka rin dyan, naka. Pagpagod, pahinga, ganun lang. Imelda Go, shout out Ayan ang napala ng 31 minions na bumoto sa presidente nyo. Wala yang empathy sa starving poor Filipinos. Gusto lang mag-travel yan. Next stop is Germany in March. Kagagaling lang niya sa Japan. Sobra talaga kababayan. Wake up please to save yourself, families, and most of all our country, the Philippines. Paano mo hindi babasahin itong mga comment na to? Aber, parang tayong nagkukulab. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Hindi pa po tayo handa dyan sa modernization ng jeepney. Unang-una, napapanahon po tayo ng kahirapan ng buhay. Lahat mahal ang bilihin at ang hirap kumita ng pera para ikabuhay ng pamilya. Bigyan o pagtuunan muna ng gobyerno ang ating ekonomiya. Isinasabay ng mga politiko ang pamumulitika at ang epekto nito sa ating tao at ang epekto nito ay sa ating taong bayan pagdurusa. Ang daming pondo ng bayan na nasasayang na hindi sa taong bayan napupunta kundi sa bulsa ng mga aktibong politiko sa gobyerno at sila lang ang maginhawa ang buhay at pansarili lang nila ang kanilang iniisip. Tanong, nasaan ang pagbabago? Ang hirap naman yan tanong mo, saan natin hahanapin yung pagbabago? Pagbabago ng presyo, lahat tumataas, di ba? Di nagbabago ang presyo. Kaya lang hindi pa baba, pataas. Tuloy natin. Dasal. Patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Amen. Amen, Ferdinand. Kalatli, shout out. Manuel Reyes, shout out. Ayungin ang tinatawag na lukaok. Ayungin pala. Kalat ni Bayaw. Hello, Miss Akira Milos. Good day and be well. May sakit ba siya? Wala siguro. Imelda Go, sabi niya. Sa US, every time yun
review your car registration. Smugs test is mandatory or you won't be able to drive if your car fail the test. Oh, dito hindi. May G, shout out Sino kayang walang utak ang nakaisip ng ganyang proyekto? Ang labas niyan, mataas pa ang pamasahe kaysa sa sahod ng mga tao. Kawawa ang mga nasa laylayan. Totoo yan, May. Galit si May. Kalat ni Baya ulit Nax, doktor ng optical, bagay na bagay. Si Kabayo, oo. Alam mo, kalat niya, ewan ko sinong handler nito. Oo. Itong si Kabayo. Sino kaya hineting pumapalo rito? Oo. Pia, shout out. Di dapat i-phase out ang ating symbol of Philippine transportation. Totoo yun. Kalat ni Baya ulit Good evening, Karoke. Patutahin mo na, Karoke. Biwil, Mama Bear. Wala pa. Okay pa si Mama Bear, friend. Oo. Ewan ko kailan may schedule operasyon ito Ang hirap sa government hospital kung minsan. Oo. Sa dami kasi, di ba? At least wala namang babayaran. Oo, konti lang. Pag sa private, malaki yan. Librado Ludovico ulit Correct ka. Correct ka, Rox. Hindi pwedeng magsama ang tubig at langis. It's either langis o tubig. Aba, ulitin ko ang sinabi ko ng yumaong Percy Lapid. Dito na lang kay Marcos kaysa may isang dutae. Tama. Ramon Valencia, shout out Bossing, parang may natupad naman yung project ni... Bossing, parang may natupad naman yung project ni Rob the Philippines. Maraming kumita dyan. Milyon. Rob ba? Allen Morales, shout out ka. Rox, more prayers po talaga ang pag-asa natin. God bless you po. God bless Allen Morales. Tingnan talaga Elizabeth Iscari, shout out Good evening, Sir Rox. Grabe talaga ang nangyayaring ito sa mga jeepney drivers. Bakit kailangan itong i-phase out ito? Pwede namang palitan ang makina nito at ayusin ang mga pintura dito para maging maayos. Yun lang kailangan, di ba, Sir Rox? Oo naman, kasi yung mga bulok, sabi natin makinakalawang, latero. Lalatirohin yung mga bulok ng Kung kailangan palitan ng makina, change motor, ewan ko. Dati naman ganun Pag grabe na yung kalawang nung Tapalodo, whatsoever, nilalatero, papagawa, tapos pipintura, maganda na naman yung jeep niya. Pwede na naman. Di ba? Si Erap nga, dyan nangangampanya, naka-jeep di ba? Tuloy natin kay Elizabeth, Yun lang ang kailangan, di ba, si Rox? Kasi nga, sobrang mahal na ipapalit nila dito. At mababaon sa utang ang mga kawawan driver. At paano na sila kikita niyan kung halos lahat makikitain nila, ipambabayad lang nila? Totoo. Elizabeth, ang problema, wag nang pahintulot ng Diyos at nagkaroon ng aksidente, kung yung barko nagbabangga sa gitna ng dagat o eroplano, kung minsan kakabangga, laki-laki ng langit, ang laki-laki ng dagat, nagkakaroon pa na sa kuna. Sa karsada pa, di ba? Especially dito sa Pinas, Sa totoo lang, mga boss. Pag nakapagmaneho ka sa Maynila, you can drive all over the world. Para sa akin, pinaka-the best driver, Pilipino. Lalo yung mga papuntang Yeltad, balik-balik, Quiapo. Ang kitid ng karsada. Na dinadaanan ng dalawang jeep, nagkakasalubong yan. Araw-araw yan. Daan-daang jeep yan. Pero wala namang aksidente. Ang gagaling nila Pag nasa Manila nga ako, nakasakay ako sa jeep, hindi na ako sanay. Ninenervyos na ako dahil ang gagaling nila maglusot-lusot. Tuloy natin yung kay Elizabeth. Dagdag comment ko pa po. Balita ko pa. Laki ng kikitain ng pasimuno nito at magiging kaawa-awa ang mga driver na yan. Sa halos pawis at dugo ang kanilang puhunan para lang makaraos sa araw-araw.
sa mga gastusin sa pamilya nila. Tapos itong mga ito na may pakanan nito, milyon ang kikitain nila. Wow ha! Imbis na tulungan nila ang mga ito para mabuhay na maayos, ganito pa ang gagawin nila. Kawawa talaga ang mamamayang Pilipino dito sa ating bansa. Hay nako, totoo yan, Elizabeth. Yan ang mangyayari. Moody Muma, shout out ah. Hi sir, good evening po. BBM Kapikigan, pakinggan mo ang hinaing. Patibong lang ni Digong upang magalit sa iyo ang mga taong bayan dahil ang modern jeep galing pa yan kay Digong at Bongo. Kaya makihingi ka na. Hindi ko maintindihan mo, di mo ma? Pakinggan mo kayo, taong bayan, nagwewelga dahil modern jeep na mga yan. Friend Shelby sa PETA, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Friend Shelby, wala pong mga awa, wala pong mga konsensya. Galit na naman siya. Alipin at mga busabos ang tingin po nila sa mga kaawa-awan driver. Puwersahan, sapilitan, implementing their rules for their own sake. Totoo yan, friend. Ang pakinabang po ng ilan, ang kapalit dagok sa taong bayan, Sir Rox. There's a lot of ways to resolve po if may issue sila sa mga sasakyan. Saka dapat po yan, dinadaan muna po sa konsulta at masinsinang pag-uusap doon po sa mga driver, taong bayan ng maapektuhan. Hindi po agad-agad sila ang nasusunod. Kasi po, sila po ang nasa taas. Totoo yan. O nakaupo. Matinding pag-aaral muna po dapat. Hindi po yan agad-agad may solusyon na. Parang sinabi po nung mga malalaki ang kickback. Basta ayaw at sa gusto nyo, may nakaredy na kami. Nagkalagayan na. Totoo yan. Kaya lusot na yan. Wala na kayong magagawa. Iginisa na namin kayo sa sarili ninyong mantika. Tapos sinasabayan pa ng ubod na gulo na tsa-tsa. Ano na ba yan, Sir Rox? Talagang ito pong mga hinduropot na mga kagulang-gulang na buwisit na to. Dapat po sa mga halimaw at kurimaw na to, Sir Rox, pitpitin at pisilin ang mga betlog. Ano ka naman? Pwede, puro kayo mga pestinyawa, mga buwisit. Galit na naman si Tia Dewi. Hindi ako talaga maintindihan bakit ang tingin nyo sa mga kapwa ninyo Pilipino puro basura at alipin at sobrang bobo. nang dahil sa kasakiman ninyo sa salapi, puro pabor sa inyo lahat ng desisyon. Wala talaga kayong mga konsensya, puro kayong mga anay at surot nagpapalugmok sa sarili ninyong bansa. Totoo yan, my friend. Sobra kayong nakakahiya at puro kayong mga nakakasuka, kinam. Puro mga swapang at dayok-dok ang mga buwisit. Pero sino pa po talaga ang dapat sisihin? Yung bumoto, friend. Pwedeng Comelec, pwedeng Smart Magic, di ba? Ay, nako, tuloy natin. Masakit at malupit man pong tanggapin, Sir Rox. Pero ito na po ang realidad ng mga ganap. Totoo yan. Nang dahil po sa mga syunga at inutil na nagpaupo sa mga hinduropot na mga ito, heto nga po tayo. Damay po tayo sa parada ng mga tanga. Kasama po tayo sa dusa at pag-aalipin ng mga dayok-dok na buhaya. Kaya isa pong matinding bangungot ang pangako ng mga pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Di mo nakakalimutan yan, friend? Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Di ko kasalanan
Mga mahal kong kababayan, kung nagpakatanga at nagpakauto-uto kayo sa akin, kinambuisit. Shirley Jaser, shout out. Grabe ka, Rox. Kakaawa naman sila. Malamang gutom na yung mga yan. Diyos na mahabagin, gabayan mo po sila. Kawawa naman ang mga kaanak natin na jeepney driver. Ano ba yan, Presidente Marcos? Maawa ka naman. Huwag unahin ang tsa-tsa. Babiyahe na naman siya, friend Shirley ka ha. Babiyahe. Diyos ko. Antakin mo yun, oh. Kasama yung ano sa jeep, oh. Yung isang matanda, di ba? Kasama yung asawa niya, mga apo niya, anak niya. Ano nga kaya, no? Kung lahat itong mga drivers na to, kasi sabi nila, hindi pa naman tapos eh. Magkakaroon naman sila ng parang karaban na naman. Sama nyo na lahat ang inyong buong pamilya na mga kumakain sa katas ng jeep. Sama nyo lahat para hindi lang 10,000 o 100,000 ang taong pupunta. Diba? Tapos sama nyo na yung mga ibang pamilya ninyo na mga PWD na umaasa, yung mga nanay-nanay ng mga jeepney driver na naka-wheelchair, mga ganun. Remember the people power one. Ang nagpatal si Kay Marcos, walang nagawa yung mga tangki-tangki. Rosaryo lang po ang katapat at saka mga sampagita. Wala hong putok na narinig, di ba? Pero kompleto sa hugpo kasi yun eh. Oo. Yun ang kailangan kung paano kokopyahin yung people power one. Kung paano, hindi ko alam. Sila lang nakakaalam yan. Yung mga politiko, diba? Tuloy natin. Shirley Jaser ulit, oh. Kawawa talaga. Mahihirapan po silang makahanap ng trabaho at may edad na pati sila. Sama naman ng pasok ng taon sa kanila. Kawawa talaga, Karoke. Totoo yan, Shirley. Ted, shout out, Ted. Bobo, Bobong kuminis ng Tsekwa na to. Bobo daw si BBM kaya magbasa ng maraming libro. Kung bobo ang presidente ng Pilipinas, ay noon lang yun. Noong panahon ni Duterte hanggang ngayon. Kala mo ang China matalino. Hoy, matagal na kayong bobo. Bakit sila nga ang unang nakaimbento ng pulbura? Pero ang unang nakaimbento ng bomba ay puti parang gamitin ang pulbura ninyo hanggang kwitis at lebentador lang kayong mga hinayupa kayo, bobo. Galit si Ted. Jane L, shout out Jane L, my friend, sabi niya. Wala akong masabi sa Rox, isang pirma na. Isang pirma na lang ng bulate, yun na. Shout out friend Amy Bingson. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Brother Eli Asisio, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Eman Escalona, Manuel Escalona, snack, shout out ha. Aya Sulaiman, shout out. Nakaya ha. Al-Ulalia, sabi niya. Gusto nila ng modernisasyon, unahin muna nilang i-modernize ang bulok na gobyerno, korupsyon at punot dulo niyan. Kung 2017 pa yan nag-umpisa, may malaking advance na galing sa China. Supplier na yan, yung supplier na yan, at nasa kasubuan na kaya ipinipilit nila. Kung 2.5 million isang unit ng China made, baka wala pa sa kalahati ang tunay na presyo niyan. Nagkamal ang grupo ni Tugade, ni Bautista at Guadis naman ngayon. Latak ni Tugade ang papel na driver's license. Hindi ba maliwanag na korupsyon yun? Good day, Sir Rox at mga kawarriors, God bless. Maliwanag! Bakit? Kaya ba nilang hipuin si Tugade? Batang gongs diyan, Al-Ulalia, Okinawa, Japan. Hi Lord. Reynaldo Gonzalez, shout out. Ang saklap
kalagayan ng mga jeepney drivers dahil humina ang sakay at biyahe nung nag-pandemic. Ngayon naman, ay nako, Rinaldo ka. Ano? Ngayon naman, pandemonyo ginagawa sa kanila. Halip mapaunlad pa ang sektor ng transportasyon, nilubog pa nila ng tuluyan na wala ng tulong na maaasahan. Udyok yan ng gobyerno ng China dahil overproduction na sila sa mga sasakyan. Kaya dito binabagsak dahil alam nila madaling mauto mga Pilipino. Pero hindi tayo kasama doon, Sir Rox. Yung mga nag-asikaso ng kasunduan yan ng mga mukhang pera, baka ang mga gusto ng mga gahama na yan na gawing kabaong at purinarya nila, moderno pala. Hayan dyan na kayo magpaburol pag mga natepok na kayo. Alam mo, Rinaldo, mabait naman daw yung gobyerno. Pag ikaw ay handa ka ng maging modern, kukuha ka na ng sasakyan, bero ka raw bibigay na ayuda ang gobyerno na pang down mo ng 230,000 para makabigyan ka na nila ng sasakyan na made in China. Taragis na yan. Halos doble yung presyo. Tapos sabihin nyo, bigyan yung ayuda 200. Sa tanga lang lulusot yan, mga chief. Reynaldo Gonzales ulit to. Si Senator Trillanes po ata nakaalam, 1 million isang unit komisyon, pero di yun ang punto. Normal pa ba yan? Pagkurakutan, bilyon-bilyon na usapan, at pag di ka nakapagnakaw sa alinmang departamento o posisyon, lalabas ka pang mukhang tanga at alang kaalam-alam sa kaawa-awa, only in the Philippines. Teresa Marie, shout out People voted for Marcos and Duterte. That's what happened. Affected lahat. Totoo yan, Teresa Marie. Christian Cheng na, shout out ang ganda kasi ng plano, programa ni Madam Atty. Leni Robredo sa usapin ng traditional jeepney phase out. Kaya lang, ayan nga po, dinaya ng mga unitives na tambalusos. Tapos ngayon, ayan, di man lang gawa ng solusyon ng gobyerno ni Marcos ang terribling traditional jeepney phase out na yan. A pleasant day po tayo at sa lahat po ng mga ka-warriors. Christian Cheng ulit Jun Lagon, my friend, shout out Jeff Ramos nak, shout out. Sabi ni Christian Cheng, ang hirap po baga present administration, if ano-ano na lang ang mga gustong i-phase out, baguhin ang konstitusyon, and so on and so forth. Totoo yan nak. Christian Cheng ulit hindi man lang i-consider ang kalagayan ng mga jeepney drivers. Nakakapanggigil po sa galit, Tyrox. Then sasabihin ng mga Marcos, maganda ang palakad ng iwi na yan. Naman siya. Galit talaga siya kay Marcos Sa totoo lang na siya matutuwa. Christian Cheng ulit Bakit po ba kasi pinagtitripan ng gobyerno ni Marcos Ngiwi ang mga nananahimik ng mga traditional jeepney? Dapat i-phase out ng administrasyon ang mga sarili nila dyan sa Malacanang. Mga inutil din naman silang lahat Galit talaga. Christian Cheng ulit Ang administrasyon po baga ni Marcos Ngiwitay, if alin yung stable, yun ang pinakikialaman. Tamo, ni-revise ang lahat. Gusto baguhin at palitan. Itong message ko po, Tyrox administrasyon. Hoy, mawalang galang na po, Marcos administration. Utang na loob. Yan sarili nyo dapat i-phase out sa Malacanang. Magchacha na kayo papuntang communist country. Ang chiwawang chingot. Hanggang dito na lang po muna, Tyrox. Ingat po and God bless you always po. God bless, Christian Cheng. 3J Show ulit Ay nako. Wala talagang kinabukasan
ang Pinas sa mga kamay ng mga ganid ng mga politikong ito. Ultimo mga pinakamababang Pilipino, pinag-interesan pa rin pagkakitaan. Jeepney driver na nga lang, nagtitiis sa kakarampot na kita, matatanggalan pa ng kabuhayan. Ano na lang ang ipakakain ng mga jeepney driver na ito? Sa kanilang pamilya. Paano ang pag-aaral ng mga anak nila? Sa bagay, yan naman talaga ang gusto nilang maging mangmang ang mga Pinoy para madali nilang mauto. Hay, galit si 3J Show. 3J Show ulit to. Naku, Sir Rox, nagsermo na naman si Guanzon. Simula na sabihin niyang, the enemy of my enemy is my friend. Meaning, mas gusto niya si Dutz kesa kay BBM. Well, karapatan naman niya kung sino ang gusto niya, pero as a politician, kaso-kaso siya. Piliin ba naman si Dutz? Ayaw ko rin naman 100% kay BBM, pero si BBM di nilalapastangan ng Diyos na wala ang gana ko dyan kay Guanzon. Pares tayo. Wala rin. Totoo. Dati kala ko yan ang susi eh. Wala. 3J Show ulit to. Si Robin Hood. Ayun. Naisahan din ng mga senador. Buti nga sa kanya. Ang sakit noon nang sabing kailangan abogado ang mag-handle ng tchatcha sa pag-endorse. Totoo. Ito nga naging topic ko, friend eh. 3J Show ulit to. Tama nga naman si Zubiri, Sir Rox. Dahil paano ma-handle ng Robin Hood ang tchatcha endorsement sa Senado ni hindi marunong mag-move ng motion sa Senado. Ay move. Panoorin mo itong ko, friend. Maganda itong vlog ko ngayon. Siki mo ang aking topic. Masyado naman sila, hindi naman nila dapat gano'n siki mo. 3J Show ulit to. Hindi pa nag-aaral si Robin sa elementary, high school. Di ba pag may eleksyon sa klase, like officer ng class, may mga motion na sasabihin mo, I move that the nomination for president be closed. Di ba, Sir Rox? Oo naman. Kung simpleng bagay na ganito, di alam ni Robin Hood, how much more the complicity, the tchatcha, kalok. 3J Show ulit. At Sir Rox, confirm na daw ni Acorda na andyan talaga ang ICC. Ang hash tapos na ang investigasyon. Siguro BBM is saving this opportunity kung sakasakaling malaking pasabog si Dutz against BBM. Pangtabla ni BBM ang ICC. Totoo yan, pre na.